Hello, good afternoon. So, may mga issue kasi sa atin dito sa Pilipinas na talagang kita mo nagkakaroon ngayon ng dalawang function ang mga natin, yung mga opposition at saka yung administration. Tulad nito nangyayari sa kay BP Sara. So, dapat nga talaga, although decision pa rin ng Senate President Escudero kung iyaano niya yung impeachment, tama naman yun siguro na dapat July na i-start dahil nga sa yung mga bagong na senador, so malaman at saka doon kasi sa kung yung tutuloy nga naman nung March or April, yung middle of March, so para hindi matapos yung iba tapos pagpapalit ng mga senador, kaya tama rin yung naging siguro decision ni Senate President Escudero. Kaya so siguro ando na tayo, pero ang ko lang kasi sa atin dito sa nahahati ngayon ng natin ang masa, no? So merong mga DDS at saka merong mga talaga administration na talagang yung mga pro DDS talaga, pro Duterte talagang siguro pinaglalaban nila kung ano yung na pero sa akin opinion ko to. So ang ko rito ay so ang kasi sa ICC kasi sinampa yung AGK, yung extrajudicial killing at saka yung sa drug wars, doon isinampa ang case sa ICC noong time na isinampa ni Senador Trillanes. Although nagkaroon ng talaga doon no, nakikita ni Duterte na nagsampa si Trillanes ng doon sa regarding doon sa sa EGK at saka sa Dragon Wars, doon umano si Duterte biglang kumambyo na bumitaw sa ICC, although huli na kasi nga naman yung time na yun 2019 lang halos na yun sa niya nung pagbitaw sa ICC. So yung kaso niya kasi tumatakbo na nung time na isampa ni Trillanes. Kaya siguro ang habol siguro ni ex-president doon para pagdating ng pagkatapos ng term niya at the age of 77, siguro inaakala niya na hindi na siya masasampang kasi nga at the old age. Pero sa ICC kasi hindi ba siyang kumatanda ka as long na nakakaharap ka sa korte ng maayos. At saka siyempre ang ICC naman bago kay lilitisin yan, complete medication doon ang lahat halos lahat na napakasarap nga ng buhay niya ron. Although talagang nasa loob siya ng facility, pero masarap ang naging buhay ni Duterte kung kumpara mo dun sa mga namatay na walang kalaban-laban, like the case of Rolando Espinosa, yung sa Abuera, panahon yung Dragon Wars. So yun talagang namatay na walang kalaban-laban talaga, although napagbintangan kasi wala pa namang talaga na talagang drug sila pa lang, wala pang masyado talagang nga sila drug lord. Pero ang nangyari kasi siyempre kailangan medyo process tayo na dapat natin, although yung criminals o man yan, so kailangan dumaan sa due process. Ang problema nung panahon ni Duterte, parang siya kasi ang nasusunod sa na talagang war on drugs, nasagot niya lahat ang pangyayari. Pero ngayon, although ando na naman siya, ang problema naman dito sa mga supporter niya, sa mga pro DDS, na talagang kita mo nagrarally sila. Yung ibang Pilipino na OFW ay nadadamay tulad yung sa Qatar. Yan, nadadamay yun dahil nga sa hindi naman nila alam ang pinaglalaban nila talaga. At dapat alamin nila, ibabalance nila na ibabalance nila ang mga pangyayari na sana isipin rin nila yung mga nawalan na pamilya na hindi naman totoo na talagang sa Dragon Wars na damay lang. So dapat yung ang binabasihan rin itong mga OFW na ang nila na dapat bigyan rin nila
ng due process. Kung si Duterte man ngayon, hayaan nila na maano na muna si Duterte, malitis dong kung talaga nagkasala o ano man. Wala naman tayo kasi kung halimbawa ordinaryong mamamayan yun, wala na nga minsan due process although nga presidente siya, binigyan siya ng pagkakataon sa long na from 9 o'clock AM up to 11 o'clock PM bago siya nailipad puntang The Hague, Netherlands. Pero nga, binigyan siya sapat na atensyon dahil nga ex-president siya, pinapahalagahan pa rin siya dahil ex-president siya. Ang problema dito sa mga pro-DDS na palaging especially yung mga kapatid natin na mga nagbablog, dapat binabalansin nyo rin, dapat inaano nyo rin na may mga taong nasaktan rin si Duterte, may mga pamilya rin siya nasaktan, although war on drugs yun, pero ibig sabihin dapat kinontrol niya, hindi yung parang pinakawalan niya lang sa koral yung mga tigre, so biglang gumala sa kalungsuran ng Metro Manila o ng CRO sa buong ng Pilipinas na andun lahat ang wala nang due process, basta na lang na hindi nabigyan rin ng mga due process yung talagang namatay nang wala sa lugar at hindi rin nakapag talaga, walang preparasyon, walang hindi nila napaghandaan ang mga bagay-bagay. Kaya yung iba, sa totoo, meron ng mga talaga, mga drug lord na kaya lang may mga nadamay na mga inosenteng tao. Yun ang hindi sila nang alang ni ex-president Duterte. At saka ito rin si Bato, isa rin to. Dapat siya na rin siya, medyo na rin siya, tawa pa ba itong ginagawa namin? Ang problema kay kay Chief PNP Bato, forget utos ni President Duterte o sa bagay ko nga dahil hindi rin siya makatanggi from 2-star to 4-star general siya, siguro utang na loob. Kaya pero pag gano'n naman sana, dapat salang-alang mo, tao yung pinapatay mo tao yung pinag-uusapan niya, ang buhay ng tao, ang buhay kasi ng tao ay so ang buhay ng tao ay bigay ng Diyos yan at wala kang karapatan para kitilin ng buhay yan. Kaya kailangan pagka nagkakasala ang tao, may due process, kaya may batas tayo sa lupa di ba? So ang ko lang dito, ang point ko lang, dapat binigyan ng pagkakataon yung mga taong nakapagpaliwanag, nabigyan ng hustisya, nabigyan ng proseso. Yun lang naman ang doon nung time na yon. Ang problema kasi nung time na yon, since 2016 hanggang sa pagbaba niya, talagang walang due process yung mga talagang pagpatay-patay. Ang problema rin sa mga pulis, dapat ang nila protektahan ng taong bayan, kaso parang nasilaw na rin sila sa pera at doon sa kapangyarihang inuutos sa kanila ng kanilang commander-in-chief. Pero although may mali pa rin, kahit sabihin mo na sumusunod ka, dapat silang-alang mo rin ang human rights. Yun ang hindi na minsan naiisip ng mga kapulisan at saka ni Bato, kasi na sila ng kapangyarihan kung saan sumukob na sa kanilang kaisipan na hindi na nila na yung tama pa bang, na hindi na sila kapag-isip kung tama pang ginagawa nila o mali na bang ginagawa nila na dapat pa rin nilang sundin. Kasi parang na sila parang kung sa utos ng hari ay hindi mababali. Yun nga ang panahon ni Duterte na talagang nila at hindi rin nakapag-isip ng maayos. Yan sila General Bato at saka pababa ng mga kapulisan na talagang na rin sila. Siguro sa kapangyarihan na rin. Una siguro ang tumatakbo nung time na yun sa lapi. So ang pera kasi is a root of evil. Pag hindi mo kayang kontrolin, huwag kang padadala sa ng pera. So sana naman magbago ang isip nito mga DDS na sana balansihin nila kung ano yung tama at mali. Kung nagkamali, dapat meron silang na nagkamali ito, kailangan rin natin to. Dapat bigyan natin ng proseso at may i-process kung talagang nagkamali sa batas. Dapat ganon ang ng DDS, ganon ang pananaw nila. Kailangan broad-minded yung mga DDS na dapat balansihin nila kung bakit nandoon si ex-president sa ICC The Hague in Netherlands ay dahil sa nagkamali sila sa maling
sa maling pamamaraan noong time na sila ang namumuno sa Pilipinas. Okay? Ito lang muna tayo ngayon. Sana sa mga susunod. Ito sa akin lang naman ay opinion na at facts lang sa mga nangyayari. Observasyon ko lang sa mga issue na nangyayari sa atin. Okay? Thank you and God bless.